Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa mga tooth cutting tool. Ngayon, dumako na tayo sa una. Ang una ay lagari. Ito ay binubuo ng isang matigas na tali, kawad o kadena na may mga ngipin sa isang gilid. Ginagamit ito upang putulin ang matitigas na material tulad ng kahoy. Ngayon, dumako tayo sa iba't ibang uri ng lagari. Una, letter A, crosscut saw. Ito ay isang lagari na ginagamit para sa pagputol ng kahoy. Ang mga ngipin ng isang crosscut saw ay parang isang serye ng punto ng kutsilyo. Nakikita nyo ba yung picture? Ganyan ang crosscut saw. Ngayon, dadako naman tayo sa letter B. Ito ang ripsaw. Ang ripsaw, ito ay isang handsaw na ginagamit para sa paglalagari ng kahoy. Ang mga ngipin ng isang ripsaw ay mukhang isang grupo ng chisel. So, ito naman yung picture ng ripsaw. Yan. So, dako naman tayo sa pangatlo. Ito ang backsaw. Ang backsaw ay ginagamit ito para sa paggawa ng tumpak na putol sa linya ng kahoy. Ang mga ngipin nito ay kahawig ng crosscut saw na ngipin. Ngunit naiiba ito sa desisyon. So, yan yung picture ng backsaw. So, ang pang-apat ay ang dovetail saw. So, ang dovetail saw ay ginagamit ito sa paggawa ng maninipis na hiwa sa kahoy. So, ganyan po yung itsura ng dovetail saw. Yun na sa picture. Ngayon, dako naman tayo sa panglima, ang compass saw. So, ginagamit ito upang hiwain ang mga korba na may napakaliit na radi at iba pang mga tulad na korba dahil sa natatanging makitid na punto at mabigat na talim nito. So, yung compass saw, pwede rin itong gamitin pang cutting ng mga plastic or drywall. So, next is letter F, capping saw. So, capping saw, ginagamit ito para sa pagputol ng mga korbang hugis sa maninipis na piraso ng tabla. So, yung capping saw nga po, ayun daw, lang po siya, ginagamit lang siya sa maninipis na piraso ng tabla. Then, yung sa letter G, keyhole saw. So, ito ay katulad ng compass saw na ginagamit ito sa pagputol ng maliliit at hindi regular na korba. Mas maigsi ito kaysa sa compass saw. Ngayon, dako naman tayo sa pangalawang uri ng mga tooth cutting tool. So, pangalawa is wood rasp. So, ginagamit ito para sa paghuhubog ng kahoy sa pamamagitan ng pagkaskas nito sa ibabaw ng kahoy. So, ginagamit din ito para sa paunang gawain. Pangatlo, wood file. So, ginagamit ito ng katulad sa wood rasp, ngunit para ito sa pagpapakinis ng isang kahoy. Mga driving tool. So, ang unang uri ng driving tool ay martilyo. So, ang martilyo ay ang mga kagamitang ito ay binubuo ng isang solidong set ng ulo nang nakakabit sa isang hawakan. So, dako tayo sa mga uri ng martilyo. Alam niyo naman na siguro kung anong itsura ng martilyo. So, letter A, claw hammer. So, ginagamit ito para sa pagpako at paghugot ng mga pako. So, yun nga po, ginagamit nga daw po yun. Kapag yung kunyari, yung pako is nakalubog sa kahoy, yun yung gagamitin para mahugot yung pako. Then, letter B, ball pen hammer. So, ginagamit ito sa pagpukpok ng pit, rivet, at punch. At sa paggawa ng mga uka sa mga metal, pati na rin sa pagbabaluktot nito. So, yan po yung ball pen hammer. Yun na sa picture. Then, pangatlo ay ang
maso or mallet. So, ito ay gawa sa goma, plastik o kahoy at mas ginagamit kaysa sa isang bakal na martilyo para sa pagpukpok ng mga pait or pate na may mga kahoy na hawakan. So, yung ano po, yung maso, yung kulay black dyan, yan yung goma. Then, ngayon, dako naman tayo sa pangalawang uri ng driving tool. So, una is distornilyo or screwdriver. So, ginagamit ito sa pagtutornilyo. Dako naman tayo sa mga holding tool. So, mayroon itong 4 na uri. So, una is C-clamp. So, ito ay gawa sa bakal na may panga at isang thumb screw. So, kaya siya tawag na C-clamp kasi yung itsura niya is pa letter C. Yan, kaya yun. Then, pangalawa is machinist vise. So, ito ay metal sa kabuuan na may tuloy-tuloy na tornilyo na ginagamit upang hawakan ng isang bagay ng mahigpit sa lugar habang ginagawa ito, at ito ay karaniwang nakakabit sa isang workbench. Then, pangatlo is brace. So, ginagamit ito para sa paghawak ng mga overbeat, fastener beat, at iba pang mga gamit na may hugis parihaba na mga shank. So, yun nga po, yun na yung ginagamit na panghawak. Then, pang-apat is plies. So, ginagawa ito para sa paghawak ng mga kahoy at bilang isang pamutol ng alambre or kawad. So, yun nga po, nakakita naman na po siguro kayo ng flies. Ngayon, dako naman tayo sa mga gamit pambutas o pambarena. So, meron itong 5 uri. Una ay ang auger bit. Ginagamit ito para sa pagbubutas sa kahoy na may diametro na mula 1/2 hanggang 12 pulgada. Ang mga auger na may shank ay karaniwang tinatawag na mga bit. Pangalawa, drill bit. So, ginagamit ito para sa pagbubutas ng kahoy o metal. Ang kagamitan na humahawak sa drill ay tinatawag na hand drill. So, yun nga daw, ang humahawak sa drill ay tinatawag daw na hand drill. Then, pangatlo is gimlet. Ito ay isang kagamitan na ginagamit para sa pagbubutas gamit ang presyon ng kamay na inuuri bilang twist and plane. So, kumbaga, dito naman, yung mismo yung kamay mo yung parang popwersahin ng kamay mo yung gimlet para, ang tawag dito, para makapagbutas ka. Ayun. Kumbaga, para mabutas mo kunyari yung kahoy. Then, pangatlo is bradawl. Ito ay isang maliit na kagamitan para sa paggawa ng maliliit na butas. So, yung bradawl daw is maliliit na butas lang yung kaya niyang gawin. And then, sa panglima, brace and beat. So, ito ay gamit pang kamay na ginagamit sa pagbarena. Karaniwan ay sa kahoy. So, yun nga daw po. Yung brace and beat, kamay lang po yung ginagamit doon para magamit siya. Ngayon, dako na tayo sa huling kagamitan. So, ito ang iba pang mga kagamitan. So, mayroon itong 4 na uri. Una ay ang grindstone. So, ito ay patag na disc na solidong bato na karaniwang sandstone na nakaangat sa isang poste. Then, pangalawa ay oil stone. So, ito ay fine-grained, flat stone na may langis na ginagamit upang hasain ang mga kagamitan. So, yun yung oil stone. So, meron siyang langis. Kumbaga, nilalagyan siya ng langis bago siya gamitin panghasa. Then, pangatlo is whetstone. Ito isang natural o artificial na bato na binabasa ng tubig at ginagamit na panghasa ng mga gamit para sa paghiwa. So, yung kunyari yung kutsilyo, ayun, para tumalim yung kutsilyo. Then, pang-apat is nail set. So, ginagamit ito upang matulungan ang martilyo na ibaon ang pako sa kahoy. So, kumbaga, kapag kunyari, ibabaon na yung pako sa kahoy, kumbaga, ito yung tumutulong para
mas mapadali yung pagbaon ng pako.